Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid na si Mr. Jovenal Narcisse. Alam niyo ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa ating Independence Day. Kasi mula ngayon hanggang sa June 2, 2 araw na lang at magkakaroon na tayo ng i-commemorate natin ang ating June 12, 1898 as our Independence Day. Alam niyo, dati-dati naman ang ating Independence Day noon ay July 4, 1946. Ewan ko bakit binago na yung ating Independence Day at ginawa ng June 12. Every year, June 12 na lang ang ginagawang ating Independence Day. Ang pagkalam ko noong panahon ni President Diosdado Macapagal, binago niya yung ating Independence Day dahil sa saliksik at research na ginawa ay nakuha natin yung independence natin noong panahon ng mga Espanyol or Spaniards during the time nung tinalo ng mga Amerikano sa Battle of Manila Bay noong May 1 of 1898. Dito ay nagkaroon ng influence ng ating Estados Unidos at ito ang Pilipinas ang una nilang sinakop na bansa dito sa Asia or sa Southeast Asia. So, yun ang sinasabing kalayaan daw natin dahil kalayaan natin nung panahon ng mga Espanyol. Alam nyo naman na more than 300 years na nag-under tayo, na kinukup tayo ng mga Espanyol or Spaniards na galing sa Spain for almost 400 years or 300 plus years na under tayo ng Spain at binili tayo. Actually, binili tayo ng Amerikano ng $10 million. I'm not sure, pero 10 or 12 million dollars noong panahon na yon. At binayaran ang Spain ng 10 to 12 million US dollars during that time. Kaya tayo ay nagkaroon ng kalayaan daw. Pero ang nangyari, after 1 year, nagkaroon tayo ng paghihimagsik o revolusyon against sa mga Amerikano. Kaya tayo nagkaroon ng Philippine-American Revolution or Philippine-American War. At medyo matagal yan dahil ito ay pinangungunahan ni General Emilio Aguinaldo noon hanggang siya ay nadakip sa Palanan, Isabela noong 1902 at ayun na po, unti-unting nawala na at napatay at pasurrender yung mga katipuneros natin at noon ay nagsimula ang ating pangungupkop ng Amerika sa atin until such time na nagkaroon po ng World War II at tayo ay in-invade ng Hapon, diba? 1942 nandito na sila hanggang 1945 to 46. Pero napalaya tayo, nabigyan tayo ng kalayaan ng Amerika noong July 4, 1946. Yun po ang tamang history. At mula noong July 4, 1946, yun na po ang Independence Day natin. Hanggat sa panahon na si President Macapagal ang naging presidente at binago niya ang ating ang ating Independence Day ng June 12. So mula noon, June 12 na ang ating Independence Day. So hindi ko na mabilang kung ano yung anniversary na natin. So yung July 4, 1946, ginawa na lang na Philippine-American Friendship Day. So anyway, sa June 12, iwawagay-way natin ang ating bandila na tayo ay pro-protekta at minamahal natin itong ating bansa
dahil isa lang ang bansa natin, ang Pilipinas lang. Kaya dapat magkaisa na tayo at isulong natin ang interes ng ating bayan na isang payapa, independent, at wala tayong hindi tayo kinokontrol ng ibang nasyon. At meron tayong sariling gobyerno, meron tayong sariling interest, at yun po ang ating susundin. So, magdiwang tayo sa June 12, magkakaroon po ng flag raising, magkakaroon ng magandang programa, at sa lahat-lahat ng government offices sa buong bansa ay magkakaroon ng pag-re-raise ng flag, at tayo ay kakantay natin ang ating national anthem, at meron na naman silang ini-introduce na panunumpa sa watawat at panunumpa sa ating bayan, at meron pang isang tunog or himig or anthem na sinusulong ng ating gobyerno. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito, at sana ay damdamin natin at sariwain natin ang ating history at kung paano natin nakuha ang ating kalayaan sa mga iba't ibang sumakop sa atin na bansa. So, ang Pilipinas po ay isang independent at democratic country dito sa Asia, at mabuti at tayo ay meron tayong magandang gobyerno, at tayo ay dapat magkasama sa isa't isa at unified sa ating susulong na interest na tayo ay peace-loving country, hardworking, happy people, and very hospitable citizenry in this part of Asia. Salamat po, at yun lang muna ang ating kwento ngayong araw na ito. Bye!